Oh, eto sunod. Self-appointed, mga self-appointed 'to mga kababayan. Oh, kung naalala mo ano po si Kibuloy mga bossing? Si Kibuloy, eto, si Kibuloy inassign yung sarili bilang self-appointed son of God, mga bossing. Eh siya nga daw po mga kababayan ang may-ari ng universe, meron siyang doorknob na madaming diamante, at kapagka hindi dumaan ang inyong kaluluwa kay Kibuloy, hindi kayo mapupunta sa langit. Sabi ko sa sarili ko, okay lang. Wag na lang dumaan. Hindi na lang ako dadaan kay Kibuloy. Kesa naman mapasama ako doon sa mga wanted pa. Kesa naman mapasama ako doon sa may mga patong ang ulo. Oh. Napapansin ko ho, mga kababayan, yung mga turo ng self-appointed, son of God, self-proclaim, no? Son of God. Parang may mali ho, mga kababayan. Pansinin nyo na lang po, nung pumunta yung mga kapulisan natin, 4:00 ng madaling araw po, doon sa Kojic. Mark, ano yung Kojic? KOJC, pinabilis ko na lang ho, mga kababayan. Eh, madami pa, KOJC. Pabilisin natin, Kojic. 4:00 ng madaling araw na sila daw po ay nagdadasal, mga bossing. Pero, may mga nahulihan ng matutulis na bagay. May mga nahulihan ng mga gulok. May nahulihan po ng mga improvised na beng-beng. Sabi ko, ganun ba tayong magdasal? Ganun ba yung pagdadasal sa inyo? Meron kayong mga armas na dala-dala? Doon pa lang ho, mali eh. Diba? At isa pa, mga kababayan, ito hindi ko maintindihan ho, doon sa mga miyembro ng Kojic. Ano? Bakit ayaw niyong palabasin ang inyong pinuno? Palabasin niyo para malaman niyo kung ano ang katotohanan. Para malaman niyo kung totoo ba na merong minolestya di umano ang inyong pinuno. Parang ang okay na lang sa inyo, sige, wag lumabas kasi naniniwala kami sa kanya eh. Eh paano naman yung kasamahan ninyo dati? No? Na tumatangis, umiiyak. Dahil po doon sa, kumbaga, pinagsamantalahan daw po ng inyong leader na self-appointed son of God. Ano sabi nung nag-post dito? Inassign na lang yung sarili. Nawawala na kasi ng pag-asa na makaupo. Malakas pa. Malala ka pa kay Lenny. Si BP Sara naman po, self-appointed designated survivor dahil hindi po a-attend ng SONA. Nakakakaba po talaga itong sinabi ng ating Vice Presidente, mga bossing. May ipapakita ako sa inyo kung bakit naman nasabi nitong nag-post na ito, kung bakit nasabi nung nag-post na yan, malala pa ang Vice Presidente natin kay Attorney Leni Robredo po. Mga bossing, bakit ho? Alam natin na simula't simula nang maupo po si Attorney Leni Robredo, mga kababayan, talaga namang, kumbaga, hindi na sila magkasundo ni dating Pangulong Duterte. No? Pero ano po, ang si Attorney Leni Robredo, 2016, SONA ni dating Pangulong Duterte, present. Kahit ano yung tawag sa kanya, tawagin lutang, tawagin kung ano-ano ng ang dating presidente, present. 2016, unang taon. Sumunod, present ulit, 2017. Hindi sila okay niyan, mga bossing. 2018, present. 2019, nandiyan. 2020, during COVID, nandiyan pa din po kahit na nasa harap ng kanyang laptop. 2021, natapos ang termino, uma-attend, sa SONA ng Pangulo. Hindi sila okay niyan, Dahil po, iginagalang yung posisyon, kahit hindi sila okay, may paggalang sa dating Pangulo at may paggalang po sa mamamayang Pilipino. Ang BP natin po ngayon, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo,
nagagandahan ako kay Inday Sara Duterte, kaso ang problema, may pagkalutang ho talaga mga boss, eh. Arya Abra, salamat po sa inyong super sticker. Doon sa mga desisyon, sa mga, salita na kanyang binibitawan, eh, mapapailing ka na lang, eh. Bakit nasasabi ng Vice Presidente ito? Na designated survivor ako. Na yung istorya ho nun, mga kababayan, diyan sa Netflix, eh kumbaga, may nagsasabi sa kanya na may nagsasabi, "Huwag kang umattend diyan. Kasi kapag may nangyari sa Pangulo, eh, ikaw yung papalit." Dapat yung mga ganyan hindi ginagawang biro ho. Kasi mag-aalala ang taong bayan. Mag-aalala ang sambayan ng Pilipino po, mga bossing. Eh, nung nahalata sila, 'no, "Di okey yung sinabi mo, ah." "Eh, hindi, joke lang nga yun." Sabi ko naman sa inyo, joke lang yun, eh. Kagaya po ng aking daddy, Pangulong Rodrigo Duterte. So, yung mga ganyan po, mga kababayan, na binibitawang salita ng ating Vice Presidente, eh, imposible po talagang walang mag-comment, mga kababayan. Walang mag-comment, walang, maging komento sa labas o yung ibang mga politiko na, "Ano ba 'to? Meron bang tama sa ulo ang ating Vice Presidente?" Mapapa-comment na lang ho talaga sila ng gano'n, mga kababayan. Kagaya na lang nito, saan ba 'yan? Saan ba 'yun? Eto, si dating Senador Trillanes, mga boss. Wait lang, papakita ko sa inyo, eh. Dating Senador Trillanes, ano ang kanyang naging komento? "It is time to impeach this crazy woman." Napaganyan na lang po si Trillanes, mga kababayan, eh. Ang iniisip ko po dito, bakit nasabi ni Senator Antonio Trillanes, 'no, na kailangan ng i-impeach ang ating Vice Presidente? Yun po bang kanyang mga sinabi ay impeachable? Ako po nagtatanong po sa inyo talaga, hindi ko po talaga alam. Tinatanong ko yung Team MR, impeachable ba yung kanyang sinabi? Kayo po diyaan sa comment section, sabihin niyo po sa akin kung bakit nasabi ng dating Senador Trillanes na it is time to impeach this crazy woman. Impeach, may hashtag, impeach Sara. Naku, kapag kaganyan po, tapos lalo po ngayon, mga kababayan, medyo lumalakas po ang dating ng dating Senador Trillanes. Pag nagha-hashtag ng ganyan, baka gayahin po ng sambayan ng Pilipino yan. Ayan, hashtag, impeach Sara. Linagay na ganyan, ano po? Baka sa mga susunod na post, pagtungkol po sa politika at tungkol po kay VP Sara Duterte, may mga nakalagda ng ganyan o may mga nakasulat ng impeach Sara. Di ho ba? Tama po, may paggalang sa presidente at sa mamamayang Pilipino, si BP educated but not learned. Impeach na yan. Tama si Senador Trillanes. Tama, impeach is waving. It's a threat to PBBM security. Impeachable threat? Sa Pangulo yan. I agree with Senator Trillanes. In fairness, kay former President, bilang isang ama tulad ko, ay mga anak ang inaalala niya. Sa palagay ko, kaya hindi siya makatigil. Nakikita niya na mangyayari sa pamilya niya at ayaw niyang maiwasan sa worst scenario. Kaso siya din ang nagsimula noon, eh. No? Kung totoo po yung mga aligasyon sa kanya, mga kababayan, siya din po kasi ang nag-umpisa nun, eh. Hindi naman po sila aabot sa ganyang punto kung hindi po doon sa mga naging hakbang niya nung panahon na siya ho ay nakaupo, mga bossing. Di ho ba?